Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. So sasagot naman tayo ng mga tanong ng ating mga subscribers. So ang tanong niya, paano kung hindi same ang username sa ID? Paano pa ito mare-recover? So kung gusto mo malaman kung anong sagot ko dyan, keep on watching. And kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. Sa aking note, kung ang username o pangalan sa Facebook account ay hindi tugma sa pangalan sa iyong valid ID, medyo mas mahirap ang recovery. Pero may mga paraan pa rin. So number 1, gumamit ng ibang proof of identity. Hindi lang government ID ang tinatanggap ni Meta, pwede rin school ID, company ID, utility bill na nakapangalan sa iyo. Basta malinaw na ikaw ang may-ari ng account. So regarding dyan sa pag-send ng proof of identity, may ginawa na po tayong tutorial regarding po dyan. So ito po yung link ng ating Verify Your Identity. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niyan. And ilalagay ko rin po sa description box. And ilalagay ko rin po sa description box yung video na ginawa na po nating tutorial. So ito po yung itsura niyan. Ayan. So, types of ID that Facebook accepts. So, sabi nga dito na pwede tayong gumamit ng school ID, company ID, utility bill. Ayan. So, pwede mo ditong ilagay dito sa iyong files, then send mo na. Ayan. So, dito ka mag-send ng confirm your identity. Yan. So, ilalagay ko na lang sa description box yung full video tutorial about dito. Then number 2, mag-request ng appeal na may explanation. Sa form ng Facebook Help Support, pwede mong ilagay sa note appeal, explain na nickname mo iba ang gamit mong pangalan sa account, pero ikaw pa rin ang totoong owner. Magbigay ng dahilan. Halimbawa, ito ang tawag sa akin ng mga kaibigan kaya iba ang nakalagay na name. So, yun, mag-ano ka lang, mag-explain ka dun sa appeal form. So, ito naman yung appeal form. Pakita ko rin sa inyo kung ano yung tsura. Yan. So, dito yung appeal form. For example, dito sa unahan, login. Ayan, kasi gusto nyo ma-recover yung inyong account. So, dito sa feedback, yan, ilalagay nyo dito kung ano yung, yun nga, for example, na ito. Halimbawa, sabihin mo kay Meta Support na yung username mo is hindi tugma sa iyong mga ID kasi nga may mga alias ka or username na ginagamit. So explain mo lang dito para mas malinawan para mas malinaw sa Facebook Meta Support na bakit ganun yung username mo na hindi tugma sa mga ID mo. So explain mo lang dito yung reason mo. Then kapag okay na, send mo na. Kung nahihirapan naman po kayo mag-compose ng yung sasabihin kasi in English, so pwede kayo chat GPT, for example. Ito. Ayan, try natin, sabihin natin dito, hi chat. Can you? Ito lang din ginagawa ko kapag hindi ko nga alam sasabihin ko. So, nag-chat GPT lang ako. Can you make letter about? Ayan, so, yan na, gumawa na si GPT ng letter na pwede nating sabihin. Ayan. So, sabi ko lang naman dito, hi chat, can you make a letter about Facebook identity, different name in my Facebook account? So, sabi niya dito, I'm writing to request assistance in recovering my Facebook account. The name is register of my Facebook account is, yan, yung Facebook account name mo. Then, but the name that appears of my valid government issue ID is yung real name mo. So, ilalagay ko yung, yung sample ng letter para copy-paste nyo na lang. Yan. So, number 3,
gumamit ng link accounts of proof. Kung nakakonect ang account sa Gmail or Yahoo, Instagram, phone number, pwede mong gamitin yun bilang patunay na sa'yo talaga ang account. So, ilalagay mo rin yan doon sa may appeal mo para mas ma-explain mo na ikaw talaga yung sa'yo din talaga yung account na yon na iba yung username. Yung mga account doon, yun, pwede mo rin naman yun, pwede mo yung maging proof kay Meta para maniwala talaga siya na sa'yo yung account na nire-recover mo. So, number 4, mag-upload ng multiple ID or supporting documents. Kung hindi sapat ang isang ID, lalo na kung ibang name, mag-upload ng dalawa, higit pang documents na magpapatunay ng identity mo. Ayan, so pwede kang mag-upload, kunyari dito sa number 1, school ID, company ID, yung our utility bill mo, tas meron din dyan yung mga government ID kung meron ka UMID ID, national ID, passport, ayan, pwede mo yung maging support documents. So, number 5, maghintay ng feedback ni Meta. Minsan, tatagal ng ilang araw bago sila mag-reply. Kung hindi pa rin pumasa, subukan ulit gamit ang ibang supporting documents. Mag-try ka lang na mag-try. Ngayon, kapag wala talaga, yun nga, yung nire-recommend ko lagi na kasi nangyari rin naman to sa account ko, yung alam niyo naman, na-suspend yung account ko. So, nagpa-register ako sa Meta Support, sa Meta Verified, dun sa ating Instagram. So, may tutorial din ako doon kung paano ako nagpa-verify, kung paano ako kinausap yung, yung agent nila doon. So, yun. So, suggest ko din na magpa-verify kayo para may makausap pa yung agent sa Meta Support yun. Kasi nga, na-try ko na yun talaga at proven tested ko na din talaga yun na na-recover talaga yung ating account. So, sa inyo rin naman kung itatry nyo. Pero kung gusto nyo naman na ganito, kasi kaso lang, mas matagal din kasi na mag-request tayo ng appeal, magpasa ng mga identity ID natin. Pero medyo matagal lang. Kasi ang priority talaga ni Meta, ni Facebook, is yung, yun, nakakausap talaga yung mga agents. So, priority niya yun agad na nakikita niya agad, nare-resolve niya agad yung problema. Ito kasi, nakapending pa yan eh. So, madami tayong user, marami may problema sa kanilang mga account. So, hindi naman tayo mapapriority agad yan, di ba? So, yan. Magantay-antay talaga tayo ng matagal para ma-process yung ating mga account. So, yun nga, suggest ko din na kung sa inyo lang naman din ito, kung gusto niyo din subukan na magpa-verify sa Meta Support, mag-subscribe kayo doon for 1 month. Yung subscribe ko naman doon is 50 pesos lang for 1 month. Then after ng next month, i-unsubscribe ko na para hindi ako magbayad. So yun lang naman yung technique doon para makausap nyo lang yung agent and yung Meta Support para ma-priority yung mga account nyo. So tandaan, kung sobrang layo ng username sa ID, halimbawa, frictional name, mas mataas ang chance na i-deny ni Meta. Pero kung nickname lang o shorter version, madalas pinapayagan pa rin basta may support and proof. Ayan, for example, ako, Sarah yung pangalan ko, tapos yung nilagay ko dun sa Facebook account ko is Haras or binaliktad kong yung pangalan ko, medyo malayo, 'di ba? Kahit na sabihin mo binaliktad ko lang yung pangalan ko sa Sara, pero kasi pero kasi malayo din talaga 'yon. Haras Sara. Kung hindi isipin ni Facebook 'yon, ako din 'yon, 'di ba? Pero yung kunyari Sara, yung Facebook ko kasi ngayon, tinalitan ko din yung pangalan. Nilagay ko Sara tapos yung acronym ng aking pangalan, totoong pangalan. Yun, medyo mas ano din naman yun, mas kuha pa rin. Kasi nga, yung first name ko is nandun pa rin sa username, sa account ko, sa Facebook ko. So, yun, na identity ni Facebook na akin pa rin. Then, tapos yung mga link na nilalagay ko, yung mga Gmail nga, na same din sa identity ko. So, yun yung gawin nyo. Yung mga link ng account nyo, yung mga Gmail, yung kailangan pare-parehas para may identity ni Facebook na
sa inyo rin yung account na pinaparecover nyo kahit iba yung username. For today's video, hayop na may natutunan tayo ulit and pwede nyo tong i-share sa mga kakilala nyo na ganito rin yung problema ng kanilang account. Mag-comment kayo sa comment section kung may iba pa kayong tanong regarding po dito sa ating ginawang tutorial ngayon. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga video na upload natin. And see you next video. Bye!